Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro nabalitaan nyo nung mga nakaraang linggo, yung tungkol sa Nissan, na ang akala nga ng marami, ito ay magsasara na. Pero biglang dumating ang Honda na nagsabing magme-merge daw po sila, pero hindi pa rin naman po talaga nangyayari yung pag-merge na yan. Mga usapan pa rin. At ang marami rin pong nakakaalam na ang Mitsubishi ay dati ng kasosyo ng Nissan. Pero mga kapatid, hindi lang naman ang Nissan, ang Mitsubishi, ang Honda, isama mo na ang Toyota, isama mo na ang Volkswagen, isama mo na ang BMW. Halos karamihan po ng mga malalaking automotive manufacturers, hindi lamang po dito sa Japan, sa Europe at pati sa US ay nagkakaproblema po ng malaki ngayon sa kanilang sales. Dahil na nga din po doon sa adoption ng electric vehicle. Ang GM, ang Chevrolet, Stellantis, humina ang kanilang mga benta. At dito na nga po naglabasan ang maraming problema na itong mga malalaking kumpanya na to ay nagsasara ang ilang mga planta nila sa iba't ibang mga bansa. Nagbabawas sila ng mga trabahador. Kasi mga kapatid, kung iisipin nyo, nung wala pa itong adoption sa electric vehicle, halos lahat ng mga malalaking manufacturers na yan ay nagpapagalingan lang sila kung anong sasakyan ng mga internal combustion engine ang meron sila. So kung ano man yung pinakabagong technology, kung ano man yung pinakabagong design ng Toyota, ng Nissan, ng GM, ng Ford, lahat sila ay nagpapagalingan at nagpapagandahan. Kaya lang, nung dumating na itong adoption sa electric vehicle, dito na po sila nagkaroon ng malaking problema. Itong Toyota, iilan lang yung kanyang electric vehicle. Ang Nissan, nauna rin naman siya dito, yung Nissan Leaf, pero naiwan yan. Ngayon, itong Ford, marami rin silang ginawa, pati ang GM, pati ang Mercedes-Benz, pati ang BMW, Volkswagen. Ayan, kasi nanggaling naman sa China, yung Volkswagen, meron silang planta dyan, pero lahat po sila ay naiwan. Ngayon, itong lumaking isang kumpanya dyan sa US, at ito nga po yung Tesla, yan ang namayagpag, na habang namamayagpag itong si Tesla, nababawasan naman ang sales ng lahat ng mga legacy manufacturers, pati itong mga malalaking automotive manufacturers, diyan sa US at doon sa mga bansa na kung saan malakas sila. Halimbawa sa Japan, sa Korea, sa Europe. So, lahat nagbagsakan ng sales nila. Bakit? Ang susubukan ngayon, itong mga electric vehicle. Ngayon, sumikat ng gusto itong si Tesla, kaya sa halip ngayon na bumili ng maraming mga internal combustion engine diyan sa US, ang binili Tesla. Nabawasan ngayon ng benta itong mga internal combustion engine, Toyota, Ford, Isuzu, GM, Chevrolet, nabawasan sila ng benta. Kaya po, kung hindi sila hahabol dito sa adoption ng electric vehicle, mangungulilat po talaga sila. Kaso ito na mga kapatid, merong isang sumikat ng husto na kung hindi magbabagsak ng presyo, kung hindi magmumura ang presyo ni Tesla, ay tatalunin na siya nitong si BYD. Kasi po si BYD, mura na yung kanyang presyo at lalo pa nilang pinaganda yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga EV. Itong si BYD, siya na mismo yung manufacturer ng baterya, siya na mismo yung nagdi-develop yung technology na to, at kaya po nagiging mura yung mga sasakyan na dinidevelop ni BYD. Samantalang itong si Toyota, itong si Kia, ay bumibili lamang po ng battery dito sa BYD. Kaya nga po, ang BYD kaya niyang ibagsak ang presyo niya kung i-compare mo dito sa mga manufacturer ng sasakyan na katulad ni Toyota, katulad ni Nissan, katulad ni Honda, katulad ni GM, ni Volkswagen, ni BMW, ni Mercedes-Benz, at lahat na sila. Kahit magsama-sama, itong mga malalaking car manufacturers na to, hindi nila kakayanin sa presyuhan si BYD. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Si BYD kasi ay subsidized ng gobyerno. Tinutulungan niya ng gobyerno ng China, ilang bilyong dolyar ang ibinigay, ang isinubsidize ng gobyerno ng China dito sa BYD. Kaya kaya nilang ibaba ang presyo nila. Yung mga sasakyan, mga electric vehicle na nakikita nyo dito sa Pilipinas, tuldok lang yan ng mga sasakyan na nandyan na sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, lalo na dun sa China. Ngayon, ang nangunguna po dyan sa China ay BYD. Humina yung mga maliliit na mga car manufacturers dyan dahil nga po talagang sumikat na ng gusto
itong si BYD diyan sa China. Lalo na inilabas na po nila ngayon yung lithium iron phosphate na pinaka-safe daw po na baterya at mabilis po ang charging nito. Kaya kahit na ano pang mga negatibo na ibinabato dito sa mga China brand na mga electric vehicles, katulad na nga po nitong si BYD, ay hindi pa rin matanggihan ng maraming tao na bilhin itong electric vehicle na ito. Kasi nga kapag ka nandoon na sa harapan nila, ay nagugulat sila sa ganda at galing nitong mga sasakyan na ito, itong mga BYD na ito. Kasama na nga din po doon yung kanyang baterya na siyang pinaka-center of attraction ng lahat ng mga bibili ng electric vehicle. Kasi yung baterya ang pinaka-fuel nito. Na ngayon ay inilalaban ng BYD na magiging mura ang kanilang baterya. Pero iyan ang hindi kayang ilaban nitong mga gumagawa ng mga electric vehicle na nandiyan sa Japan, nandiyan sa Europe at nandiyan sa US, pati na sa Korea. Kasi sila mismo ay bumibili pa ng baterya na hindi katulad nitong si BYD na sa kanila mismo yung baterya na ito. Kaya nagiging mahal itong mga electric vehicle na nandiyan sa mga bansa na yan. Itong mga kumpanya na kalaban ni BYD, siyempre, halimbawa sabihin mo, Toyota. Sino ang sumusuportang gobyerno kay Toyota? Wala. Itong Kia. Hindi naman sila katulad nitong sa China na itong si BYD ay binigyan ng pera ng gobyerno nila para ipagpatuloy yung kanilang business at mas lalong lumaki. Sa US, ganun din. Hindi naman bibigyan ng pera ng presidente ng US itong si GM, si Ford, at kung ano pang mga kumpanya dyan para palakihin pa nila yung kanilang business. Ibig sabihin, ito, sariling sikap sila bawat kumpanya na ito. Samantalang itong si BYD ay nakakakuha ng tulong sa kanilang gobyerno, kaya lalo silang lumalakas, lalong bumibilis yung pag-develop nila nitong mga sasakyan na ito. Pinupuno halos nila yung mga pier sa dami ng mga units na ipinadadala nila sa iba't ibang mga bansa. Ano kaya talagang dahilan? Kasi sobrang dami ng kanilang mga ginagawa. Doon nga lang sa China may makikita kayo na video dyan sa YouTube na halos nabubulok na yung mga sasakyan ng BYD. Hindi natin alam kung totoo yun. Pero ang totoo talaga na nakikita natin sa bawat pier na binabagsakan nitong BYD ng mga sasakyan nila, iyan ay papunta sa bawat bansa na kanilang pagdadalhan ng mga sasakyan na yan. Pero ang ginawa naman nitong ibang mga bansa, dahil ayaw nilang bahain sila ng mga murang sasakyan ng BYD doon, tinaasan nila ngayon yung taripa dyan sa Europe at saka sa US. Kasi sa Europe, meron din silang mga sariling gawang mga sasakyan dyan. Sa Germany, di ba, BMW, Volkswagen, ano pa, Mercedes-Benz. Ang daming mga kumpanya rin dyan na gumagawa sila ng mga sasakyan. Ngayon, kung dadalhin dyan, itong sobrang dami ng mga BYD na mga electric vehicle, malulugi sila kasi mura si BYD. Ganon din naman sa US. Tinaas na nga ng US yung kanilang taripa, pero hindi pa naman daw handa na talagang sugurin ng mga sasakyan ng BYD itong sa US. Kaya ang ginawa ng BYD, dyan sila ngayon sa Mexico, naglagay ngayon ng kanilang mga planta at factory ng mga sasakyan na BYD. Border na po yan ng US. Makakarating po ngayon, unti-unti, itong mga sasakyan ng BYD dyan po sa USA. Ang BYD nagsimula bilang manufacturer ng baterya ng mga cellphones. At ito nga po yung Nokia at Motorola. Pagdating ng 2005, gumawa na rin sila ng mga kotse nila. Pagdating ng 2010, eto na, nag-develop na sila ng mga electric vehicle. Hanggang 2018, hanggang 2019, at eto na po sila ngayon, ang BYD. Isang napakalaking kumpanya na ngayon na kaya pang talunin itong mga naglakihang kumpanya na inabutan niya. Pati nga yung Tesla ay sinasabi nga pong tinalo na ni BYD pagdating sa sales at pagdating sa ganda ng mga sasakyan na dinidevelop nila. Marami nga po ang nagsasabi na kung hindi daw po magbababa ng presyo itong si Tesla, ay talagang tatalunin na siya ni BYD. Paano namang magbababa ng presyo si Tesla? Kay BYD din po siya kumukuha ng kanyang mga baterya. Kaya nga po kayang-kayang talunin ni BYD itong mga dati ng mga manufacturer ng sasakyan kung sila ay gagawa na ng kanilang mga electric vehicle. Pero teka muna, kaya lang naman natin pinag-uusapan ngayon itong si BYD na namamayagpag pagdating dito sa electric vehicle
Kasi nga po, by 2035, maraming mga bansa na pagdating ng 2035 at ang dapat na marehistro na, ang dapat na mga bagong sasakyan na lalabas pagdating ng 2035 ay puro mga electric vehicle na. Ngayon, dumami ang problema nitong mga malalaking mga car manufacturers dahil 10 taon na lamang yung hinihintay dyan at sigurado naman na kung hindi sila makakasabay dito sa China electric vehicles, itong mga manufacturer dito tulad ni BYD, ni Chery, kung hindi sila makakasabay dito ay tatalunin sila sa negosyo. Kasi po ito ay negosyo, itong karera na to. Kung hindi makakabenta ng maraming sasakyan, itong si Toyota, si Nissan, si Mitsubishi, si Honda, pati yung mga nandyan sa US at nasa Europe, babagsak ang negosyo nila. Magbabawas sila ng mga tao, hihina ang kanilang negosyo, at ang mamamayagpag ay itong mga China brand na mga electric vehicle. Kaya kung hindi ngayon makakasabay itong mga kumpanya na ito, sino magiging market nila? Lalamunin sila ngayon nitong China. Kapag nakapasok na itong mga sasakyan ni BYD halimbawa dyan sa US, nakapasok na sa Europe, nakapasok na dito sa Australia, sa Canada, yung mga sasakyan nila dahil mura. Ano naman ang sasabihin ng presidente ng US? Kung ang mabibiling mga sasakyan ay mga gawang China, diyan sa US o pati diyan sa Europe, itong mga high-end na mga electric vehicle na gawa ng China at kahit gawa ng ibang mga car manufacturers na hindi sa China, ito po ay ina-update nila, ina-upgrade nila ang mga softwares nito sa pamamagitan ng internet, sa pamamagitan ng OTA. Dito sa Pilipinas, siyempre, abang-abang lang tayo. Pag dumating yung time na talagang mura na lang, itong mga sasakyan na ibinebenta na to, maaari makakabili din po tayo. Sa mga pangyayari pong ganito, mga kapatid, na patuloy na nagde-develop ang BYD ng kanilang mga nagagandahan at nagmumurahang mga electric vehicle, samantalang itong si Toyota at iba pang mga manufacturers ng sasakyan, diyan sa Japan, sa United States, pati diyan sa Europe, ay mabagal ang kanilang pag-adapt dito sa electric vehicle, sila po ang malulugi. Kasi po, may batas na to na dapat mangyari at ito naman pong China ay patuloy ang kanilang paggawa nitong mga electric vehicle na kukuha nila yung market. Nakakakuha sila ng mga bibili ng sasakyan nila at yung mga bumili ng sasakyan na yun, hindi na po yun bibili nitong mga bagong internal combustion na naglalabasan dito sa mga gumagawa na ito katulad ng Toyota, katulad ng Honda. Kasi nga po, kung talaga namang makakamura ka at maganda itong nabibiling mga sasakyan na galing ng China, o kahit sabihin mo pang hindi yung galing ng China, yung gawa dyan sa Korea, mga electric vehicles. So itong mga ginagawa ng Toyota na mga bago nilang mga internal combustion engine, hihina na po ang benta niyan. Hindi ko sinabing walang bibili niyan, pero hihina ang benta niyan kasi nga nakatutok ngayon ang mga tao dito sa mga murang sasakyan na ginagawa ng BYD at ng iba pang mga car manufacturers, mga electric vehicle manufacturers diyan sa China. At marami pang mga planta sa 70 bansa. Nandiyan na po, almost 70 countries na po ang meron ang BYD. Ngayon, hindi ko po pinopromote si BYD. Ang sinasabi ko lamang po, dahil po sa sobrang lakas at sobrang dami ng ginagawang sasakyan ni BYD at maganda rin naman po talaga at mura pa, dito po ngayon masasabi natin na panalo ang China sa karera na to. Ngayon, lahat ng mga sasakyan na yan ay makakarating sa buong mundo na yun nga po sinasabi nila na sila na ngayon ang magiging provider ng fuel ng transportation sa buong mundo. Kasi nga po, ito po ay sa pamamagitan nitong electric vehicle na gumagamit ng baterya. So, sisikat ang China, mamamayagpag sila at posibleng ma-access nila ang lahat ng personal identification ng mga taong bibili ng kanilang mga sasakyan. Dahil nga po, ito ay highly computerized, itong mga sasakyan ng mga electric vehicle, lalo na po yung mga high-end na dinevelop nilang EV. Ngayon po mga kapatid, sa mga kababayan ko, na palaging nagko-comments po sa mga vlogs ko tungkol sa electric vehicle, na ayaw nila sa electric vehicle, wag ibilin ang mga produktong galing sa China. Marami po yan eh.
galit sila sa China. Paano ang mangyayari kung ganito na talaga kalawak ang kayang pasukin ng China sa pamamagitan ng kanilang mga electric vehicle? Kaya na nilang i-penetrate ang maraming malalaking bansa. Nandiyan na nga po sila sa Europe. Dito nga po sa Pilipinas, ang dami-dami na. Ngayon, kung walang mga murang electric vehicle na gagawin itong mga kumpanyang Hapon, kumpanyang Korea, pati na yung nandyan sa Europe na makakarating dito sa Pilipinas, talagang darating ang panahon, lahat tayo ay bibili nitong mga sasakyan na gawang China dahil nga po mura. So, hindi ka po makakatanggi dyan kung walang maglalabasan ng mga mura din ng mga electric vehicle na gawa ng Hapon at nagawa ng itong mga bansa na to na hindi sa China. So, anong magagawa natin? Ang Pilipino napakahilig sa sasakyan. Yung sasakyan mo ngayon, darating ang panahon, maluluma din yan, masisira din yan. At kapag wala ka ng mabiling pyesa niyan at nagmahal ang mga pyesa niyan, dahil nga sa wala nang nagpo-produce, mapipilitan ka nang bumili ngayon ng mga electric vehicle. Kung mahal naman ang ibinebenta nitong kalaban ng BYD, ng kalaban ng Chery, ng kalaban ng Dongfeng, kalaban ng Moretti, o anong bibilin mo? Di syempre, itong mga gawang China. Hindi ka naman pwedeng walang sasakyan. Kailangan mo yan sa pagnenegosyo mo. Kailangan mo yan sa pagpasok mo sa opisina. Kaya po, ang dapat dito, magising itong mga kalaban nitong China na gumagawa ng mga sasakyan, gumagawa ng mga electric vehicle. Kasi naiiwanan na po sila. Mga kapatid, ito pong vlog ko na to, i-share ko po sa inyo kasi ito po yung nangyayari na talaga sa ibang bansa. Maaring dito, hindi nyo paramdam yan, pero dito sa automotive industry, nararamdaman na po ito ng lahat ng mga car manufacturers, itong lakas ni BYD na kaya niya nang talunin itong si Tesla. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa napakabait ko pong doktor, si Dr. Bob Climaco. Magaling na po ako, Dok. Salamat po sa mga gamot na ibinigay niyo po sa akin. At marinig ko nga lang po ang boses niyo ay talagang gumagaan na po ang aking pakiramdam. Salamat din po, Dr. Linda. Mabuhay po kayo, napakabait niyo po. At sana po mag-ingat po kayo sa pagbiyahe niyo po bukas papunta po diyan sa Mindanao. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.